Ang kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ay totoong nangyari. Isang gabing puno ng musika, saya at pangarap na sa isang iglap nagbago. Isang gabi ng apoy, takot at pagkawala. Ito ang kwento ng Ozone Disco, ang gabing hindi kailanman malilimutan. Noong Marso 18, 1976, isang Lunes ng gabi sa Quezon City, masiglang nagdiwang ang kabataan sa Ozone Disco. Panahon pa iyon na wala pang social media, smartphones o video streaming. Ang tanging libangan ng kabataan noon ay magkasama, makipagkwentuhan, sumayaw at makipagkaibigan ng harapan. Maliit lang ang disco, puno ng saya at musika, ngunit sobrang dami ng pumunta. 400 ang pumasok sa lugar na may kapasidad lamang na 50 at 100 lang katao ang pwede pumasok sa loob ng Ozone Disco Bar. Gabi ng graduation season. Maraming kabataan ang dumalo. Isa sa kanila ay si Junie, 16 na taong gulang, kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Bandang alas 11:35 ng gabi, isang spark ang kumislap sa DJ booth. Akala ng lahat, bahagi lang ito ng ilaw at visual effects ng sayawan. Ngunit sa ilang segundo, ang spark ay naging apoy na gumapang sa kisame at nilamon ng apoy ang dance floor. Sa gitna ng usok at sigawan, maraming kabataan ang nagtatangkang makalabas. Madilim, mainit, makapal ang usok. Maraming nagtulakan sa masikip na hallway. Hinahanap ang daan palabas. Ang pintuan na dapat palabas, mahirap buksan. Sa kabila ng takot at kaguluhan, may ilang kabataan na nakaligtas. Sugatan, nanginginig, ngunit buhay. Ang iba, naiwan sa loob, sa dating lugar na puno ng musika at halakhak. Nang matapos ang lahat, 162 ang nasawi at halos 100 tao ang sugatan. Ang dating makulay na disco bar naging tahimik na alaala. Isang paalala ng kapabayaan at ng bigat ng pagkawala. Ang Ozone Disco Tragedy ay paalala sa ating lahat na minsan, ang kasiyahan ay maaaring magbago sa isang iglap kapag nakakalimutan natin ang kahalagahan ng kaligtasan. Ang bawat exit sign, bawat fire extinguisher, bawat patakaran ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Para sa mga kabataang nawala noong gabing iyon at sa mga pamilyang patuloy na nagluluksa, hindi namin kayo nakakalimutan. Isang paalala mula sa HK Love Kitty at Bestie. Kung gusto mo pa ng mga kwentong nagbibigay aral at kababalaghan, i-like, i-follow at i-subscribe sa aming channel. Dahil sa bawat kwento may aral at sa bawat trahedya may pag-asa.